Isang babae ang nahulog at natagpuang wala ng buhay sa isang condo unit sa Muntinlupa City. Pero lumalabas na may foul play raw ang kanyang pagkamatay. Ang nasa likod ng kalulos-lulos na krimeng ito, walang iba kundi ang Nigerian national at boyfriend ni Mia na si Azzy. I'm happy to see you. Me too. Ayon sa investigasyon ng PNP Muntinlupa, October 19, 2023, bago mangyari ang krimen, naging maayos pa raw ang pagsasama ng dalawa. Ano po yung most likely naganap po sa loob ng unit na yon bago po namatay yung ating kababayan? Sa unang yugto ng kanilang pagsasama sa condominium unit na yan, sa kwarto in particular na yan, naging maayos naman ang lahat. Because we have the information na itong ating kababayan ay nag-render muna ng massage doon sa suspect na to rather. Pero tumanggi raw makipagtalik ang biktima. Ayon pa sa mga pulis, nagselos ang suspect nang makitang may kachat ang biktima online. Who's this guy? That's my cousin. Your cousin? Dahil sa ikinilos ni Azzy, nakikipaghiwalay na raw si Mia sa kanya. You're my girlfriend. You're mine. You don't own me and I don't belong to anyone. We can say na mayroong isang point na hindi sila nagkasundo. Nagkaroon ng pagtatalo, nagkaroon ng struggle between the two of them kasi nga ayaw siguro ng biktima na gawin yung pinapagawa sa kanya. I'm sick of this and we should break up. Nang hindi magustuhan ni Azzy ang sinabi ni Mia, dito na raw siya binugbog. How could you do this, Mia? I love you, Mia. I love you, Mia. At hinampas sa dingding ng suspect. Ito po yung magpapatibay po ito yung mga galos na nakita, yung pasa sa kanya po braso, tama po ba? With the presence of yung mga abrasion, mga hematoma na yan, it will give us a conclusion na talagang hindi pumayag and against her will kung ano man yung gustong ipagawa ng biktima. Pinilit man laban ni Mia, pero sadyang malakas daw ang suspect. So yung sinasabi mo, sir, na nagkaroon talaga ng matinding tama sa ulo ng victim, ibig sabihin po nun eh, nung siya ay inihulog, una ulo. Una ulo. Yun po ang unang lalabas talaga na matinding tama doon sa biktima. Doon po sa mga contusions na nakita doon sa biktima, sa autopsy report, ito po ay magpapatunay na ito yung means o ito yung indication na na-incapacitate mo, na incapacitated yung biktima na lumaban doon sa suspect. Mia. 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 Nang manghina si Mia, binuksan daw ni Azzy ang bintana. At dito, walang awa niyang inihulog ang biktima. Matapos ihulog ni Azzy si Mia, nagawa pa raw niyang humingi ng tulong sa isa pa niyang kaibigan na foreign national din na nasa kabilang kwarto lang. What is it, Azzy? Man, something happened to Mia, man. What happened to Mia? She fell, bro. What? Fell where? She fell to the ground. From your room? Habang humihingi ng tulong ang suspect, kasalukuyan na rin ang paghahanap at pagtugis kay Azzy ng mga otoridad. Meron po ba tayong mga witnesses na maaari pong makuhanan ng testimonya para po mapalakas ang kaso po natin? Meron po. Yung nakakita po at saka po yung kasama nila dun sa unit. Sa isa pang kopya ng CCTV, nakunan pa ang planong pagtakas ni Azzy kasama ng kanyang mga kaibigan. Yung kasama po sa unit, sinabihan na po na may nahulog pero hindi pa rin po nila ni-report. Pagkos po, tumakas pa rin po. And it's a sign na guilty talaga. Pagdating sa labi ng kondominium, dito na nahuli ang suspect.
Agad naman dinala sa police station ang suspect na si Ochena alias Azi. Nang makapanayam namin ang suspect, mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Mia. I first woke up around 7. Then I asked her to give me a back massage. Okay. She gave me a back massage. After the back massage, then I slept. And then what happened? Then the next sound I heard was like a sound through the window when she shouted, like she fell. So I have to wake up. Like I rushed up. Immediately I found out she fell. Then I rushed to my roommate and was like, they should come and see what's happened. So my body was shivering. Sa paratang na siya ang sumira sa bintana para matapon ang biktima. Why is it that inside the room, the police investigators saw evidence of a commotion? Like your curtain was dislocated, the window was forced open. Things were quite in such a disarray inside the room. That was the window she fell from. Because when she was falling, she dragged the curtain down. And the window wasn't forced open. Because I always open my window. Naharap sa kasong homicide ang suspect na si Azi. Colonel, dito po sa ating case ito, ano po ang status ng kaso po natin? Ang status ng case na to ay na-file na po natin sa City Prosecutor's Office ang kasong pagpatay laban dito sa Nigerian National. Bukod sa kanyang kakaharaping kaso, napag-alaman din ng PNP Muntinlupa City na overstaying na sa Pilipinas ang suspect. Lumabas sa verification natin sa records na ito palang foreign national na suspect natin ay overstaying na po dito sa ating bansa. And sa datos po ng Bureau of Immigration, ito ay blacklisted na po dahil nga po sa overstaying na siya. Sa pagkahuli kay Azi, umaasa ang pamilya ni Mia na tuluyang mabibigyang hustisya ang pagkamatay ng dalaga. Sana kung ikaw, Christian Ochena AC, kung talagang may konsensya ka, umamin ka na lang sa totoo mong ginawa sa anak ko. Huwag mo nang i-deny dahil dalawa lang naman kayo doon. Anak, kung nandito ka man ngayon, nakikita mo si Mama, tulungan mo ako, anak, gabayan mo ko, basta lalaban natin ang kaso para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay mo, anak. Love na love ka ni Mama, anak. Hanggang sa susunod na Sabado para sa patuloy na pagtuklas ng katotohanan at paghahanap ng katarungan. Ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories.